Magandang araw, ako si Ira M. Polancos, ang inyong guro at tatalakayin natin ngayon ang nobela na akda ni Dr. Jose Rizal na El Filibusterismo. Bago tayo magsimula, narito ang ating layunin. Ang panguna ay matukoy ang kasaysayan ng El Filibusterismo. Pangalawa ay naipapaliwanag ang bawat pangyayari kung paano nabuo ang El Filibusterismo. At pangatlo ay nabibigyang halaga ang tinalakay sa klase. Nabanggit ko na ang ating mga layunin kaya tara, simulan na natin ang talakayan. Simulan muna natin sa naging buhay ni Rizal sa Espanya at sa Europa. Noong 1985, binilangkas ni Rizal ang El Filibusterismo habang isinusulat niya rin ang Noli Me Tangere. Matagumpay na lumabas ang unang nobela ni Rizal na Noli Me Tangere at bumalik sa Pilipinas si Rizal mula sa Espanya upang magawa ang kanyang hangarin o layunin sa pag-uwi na ipamahagi ang Noli Me Tangere upang lumaganap ang revolusyon sa ating Pilipinas at mulatin ang mga mata ng mga Pilipino dahil sa ginagawa ng mga Espanya sa atin. Pebrero 1888, palihim na umalis si Rizal sa Pilipinas at nagtungo sa iba't ibang bansa, maging sa Amerika at sa Europa. Umalis si Rizal patungong Europa dahil nagalit ang mga Kastila sa kanyang unang nobela. Ferdinand Blumentritt ay isa sa nakaalam sa balak ni Rizal na magsulat ng El Filibusterismo. Si Ferdinand Blumentritt ay matalik na kaibigan ni Rizal. Tinulungan ni Ferdinand si Rizal na sa pinansyal upang mailambag ang El Pili sa papel dahil nagkulang si Rizal noon sa pinansyal para mailimbag ito. 1888 at 1890, gumawa ng maraming pagbabago sa plot at pinagbuklod niya ang ilang kabanata sa London, Inglaterra. Isinulat malaking bahagi ng nobela sa Brussels, Belgium. Noong July 5, 1890, lumipat sa Ghent, Belgium at ang mga dahilan sa paglipat ay mura ang paglimbag dito, umiwas kay Susan Jacoboy dahil pinipilit niyang tapusin ang El Filibusterismo, kapos siya sa pera, talayan ng tungkol sa pera. Dahil nga si Dr. Jose Rizal ay nagkulang sa pinansyal nung sinusulat niya ang El Filibusterismo, ay lumipat siya sa London, Inglaterra dahil doon mura ang paglimbag at dahil na rin upang matulungan siya ng kanyang matalik na kaibigan na si Ferdinand, siya ay nagpasya na lumipat sa London, Inglaterra upang matapos ang kanyang akda. El Filibusterismo, ikalawang nobela ni Rizal na karugtong ng nobelang Noli Me Tangere. Sa Pilipino, ito ay ang paghahari ng kasakiman. Sa Ingles ay The Reign of the Greed. Filibusterismo, naghahanda para sa isang revolusyon, simbolo. Naglalahad ng mga bagay, damdamin, at kaisipan sa pamamagitan ng sigasig. Ang El Filibusterismo ay hindi lamang isang nobela. Ito ay bahagi ng ating kasaysayan. Ito ay naging malaking bahagi sa pagmulat ng mga mata ng Pilipino upang magkaroon ng revolusyon sa mga ginagawa sa atin ng Espanya. Ito ay isa sa naging dahilan kung bakit napasa atin muli ang ating bansa, ang ating bayan na Pilipinas. Ayun lamang, maraming salamat sa muli nating pagkikita. Tatalakayin natin ang pabalat ng El Filibusterismo, kaya maghanda kayo, magbasa-basa, dahil sa susunod ay marami na namang kaalaman ang ating malalaman. Ayun lamang, maraming salamat.